Guys, alam niyo ba, sa sobrang sanay na ako nagkakape after kagaling ko after class. Tingnan niyo kung sino kaharap ko ngayon na namin pasok bukas. Hindi ko pala sure. 9:45 PM na. Tapos, may kape. Ayun, kape kaharap ko. Eh, 9:45. Tapos sabi ko pa kay mama, try ko matulog ng maaga. So guys, papakita ko sa inyo kung gaano kagulo yung bahay pagkatapos ng exam. Ma. Sorry ma. Pero, isa na ako sa bahay. Anong magagawa ko? Oh my gosh. Sabi, di ba, sobrang gulo. Like, ngayon ko lang siya na-realize no, after ng lahat, after ng exam, after ng stress, ngayon ko lang na-realize no, sobrang gulo na talaga ng kwarto. Kwarto lang naman. Kasi lagot ako kay mama pag buong bahay ganito. Pero so far, kwarto lang naman. Ganito ako guys. Ganito ako kapag madaming ginagawa. Hindi ko napapansin na sobrang gulo na ng paligid ko. Nakafocus lang ako sa kung anong kailangan kong gawin, kung anong kailangan kong tapusin. Pag magpupuso dapat ako, pwede na ako nagpunta. Okay na yan. Yan na yung 45 na. Tapos, yun yun naman, nakapagtulog. Hindi ko, narapan tuloy ako tanggalin yung habit ko na magkape sa gabi kasi yun yung ginawa ko all throughout from midterm to finals. Tapos di pa, alam nyo guys, di ba sabi ko sa inyo, i-update ko kayo about sa kung anong nangyayari sa ano ko, sa exam ko, sa mga review ko, pag-review ko. So, eto na nga. Kukwentuhan ko na lang kayo since may kape na din naman ako, di ba? Sa oral exam ko, thank you Lord, naka 100 ako. And, eto lang yung ginawa ko. Binasa ko lang yung material, inintindi ko lang, and tinandaan ko lang yung material. Sorry na talaga sa itsura ko at sa buko na sa bahay lang kasi ko wala akong kaayos-ayos. Ayun, ang ginawa ko lang sa oral exam ko is binasa ko lang yung material, tinandaan ko lang siya. Hindi ako nag-memorize, guys. Kasi sa exam, kapag minemorize mo, di ba, yung material or yung topic nyo, may possibility na, makalimutan mo yun. And, kapag nag-memorize ka kasi, ang matatandaan mo lang is kung ano lang yung nakasulat doon. Eh, what if ibahin ng prof mo or nung teacher mo yung nakalagay sa exam nyo? Ibahin niya yung salita, pero same ng context, di ba? Lalo na kapag multiple choice ng exam. So, ayun lang mapapayo ko sa inyo para sa oral exam. Tandaan nyo mabuti. And, isa pa, na pwede nyo gawin na hindi ko na nagawa kasi, tinamad lang ako. Kaya binasa ko na lang yung material. Isa pang pwede nyo gawin is, maggawa kayo ng practice question. Mas maganda kung kayo mismo yung gagawa ng practice question. Kasi, kapag nakagawa kayo ng question out of ng material na binigay sa inyo, ibig sabihin, inaral nyo talaga yung, yung material nyo. Diba? Like, kahit anong question, masasagot mo. And yun, repeatedly, sagutin mo yun. Para, if ever na yung tanong na yun, yung, lumabas sa exam nyo, ready ka, diba? Diba? Mag-review pa din naman ako sa iba kong exam, kasi may exam kami next year. Ayun, mag-review pa din ako para sa next year. And, nasama ko yun sa inyo sa vlog. Pero next year ko na ipopost yung vlog na yun. Mostly siguro ng vlog ko is magiging about na sa holidays. Kung paano ko ba sinelebrate ang Christmas ko, ang New Year ko. Guys, pwede pa kayong mag-comment kung pinapanood nyo talaga yung video. Kasi nag-iisip ako na maggawa na introductory video. Pero, information lang naman about sa akin. So, ilan ba gusto nyo? 10? 20? 30? 40? 50? Sabihin nyo lang. Ipopost ko. Ayun lang guys. Bye-bye!